Good day, Sergeant. Pag-aaralan natin ngayon ang basic map reading skills. Sa pag-aaral natin ngayon, ituturo ko ang most important skills o mga batayan sa paggamit ng mapa. Bago tayo magsimula, gusto ko munang malaman ninyo kung ano ba ang isang mapa. Ang map sa Ingles o mapa sa Tagalog ay hango sa Latin word na mapa na ang ibig sabihin ay napkin o isang papel. Ang mapa ay imahe ng isang lugar na inilalarawan kung anong itsura nito mula sa itaas. At ito rin ay naglalarawan kung anong uri ng kalupaan mayroon ang isang lugar. Halimbawa nito, ang isang lugar ay bulubundukin, matubig, o isang kapatagan. Ang mapa rin ay nagdedetalye ng layo at lawak ng isang lugar na ginagamit naman upang matukoy ang lokasyon ng isang lugar. Ang mapa ay may iba't ibang klase o uri. Ang paggamit nito ay nakadepende kung anong layunin mo sa paggamit ito. Sa pag-aaral natin ngayon, ang gagamitin natin ay ang tinatawag na topographic map. Ang topographic map ay magandang gamitin lalo na sa pag-identify ng isang terrain o kalupaan ng isang lugar sa pamamagitan ng mga contour lines. Kaya naman, ito ang kadalasang ginagamit ng ating mga kasundaluhan lalo na kung pupunta sila sa mga bulubundukin lugar. Kung bakit? Yan ang ating tatalakayin. Kaya, kung bago ka pa lang sa aking channel, please click the subscribe button and click the notification bell button para updated ka sa iba't ibang uri ng kaalaman na galing sa ating mga kasundaluhan. At kung mayroon kang komento, mungkahi o nais talakayin, nakikisuyo akong ilagay ito sa ating comment section para magawan ko ito ng video upang maibahagi at makatulong sa iba sa ating mga kababayan para mabigyan sila ng iba't ibang uri ng kaalaman. Sa pag-aaral ng basic map reading skills, ang unang-una mong dapat matutunan ay ang colors o mga kulay. Sa paggamit ng mapa, may iba't ibang kulay kang makikita. Una ay ang blue, sa Ingles o sa Tagalog ay kulay asul. Inilalarawan nito sa mapa ang iba't ibang uri ng katubigan. Halimbawa nito ang mga sapa, ilog, lawa o dagat. Ang ikalawa naman ay black sa Ingles o sa Tagalog ay itim, na inilalarawan sa mapa ang iba't ibang uri ng gawa ng tao tulad ng bahay, matataas na gusali, kalsada at mga bato. Ang sumunod naman na kulay ay white sa Ingles o sa Tagalog ay puti. Sa mapa, ito ang mga clear areas na walang puno, katabigan, o mga istruktura. Halimbawa nito ang mga disyerto o mga buhanginan. Ang sumunod naman ay color green o sa Tagalog ay kulay berde. Sa mapa, ito ay ang mga kagubatan, puno, mga damuhan, at iba't ibang uri ng mga halaman. Ang sunod na kulay naman ay color brown o sa Tagalog ay kayumanggit. Sa mapa, ganito ang kulay na naglalarawan sa mga contour lines. At ang huling kulay naman ay color red o sa Tagalog ay pula. Sa mapa, ito ay naglalarawan ng mga main roads at boundaries ng isang lugar. Oh my God! Wow! Kanina nabanggit natin ang word na contour lines. Ngayon, ano ba ang contour lines? Ang contour lines ay ginagamit upang malaman ang taas at baba ng isang lugar at kung anong uri ng landscape meron ang isang lugar. Dito mo malalaman kung paitaas o paibaba ang isang lugar, kung may bangin o wala. Ang kagandahan sa contour lines ay
Dito mo malalaman kung anong uri ng terrain o kalupaan meron ang isang lugar. Halimbawa, pagmasdan ang dalawang imahe sa inyong screen. Inilalarawan ng contour lines ang bundok sa ganitong aspeto. Ang contour lines ay dinidetalye ang elevation ng isang lugar. Nang sa gayon, malaman mo kung saan ka pwedeng dumaan o saan ang matarik na daan. Kung titingnan ang ikalawang larawan, ito ay isang bundok at mas gugustuhin mong dumaan sa kaliwang bahagi nito kaysa sa kanan nito na matarik o tinatawag nilang isang bangin. Ngayon, kung aalamin mo naman ito sa mapa, ganito ang makikita mo sa unang larawan. Ibig sabihin, mas dikit ang contour lines, mas matarik ang isang lugar. Nice. Ang sunod naman na kailangan tandaan sa paggamit ng mapa ay ang tinatawag na legend. Ang legend ay nagbibigay ng impormasyon upang ilarawan at ipaliwanag ang mga hugis o simbolo na nakaguhit sa mapa. Ang legend ay matatagpuan sa ibang bahagi ng mapa. Kung may gusto kang malaman o nakikurious ka sa mga simbolo o mga nasa area na pupuntahan mo o daraanan mo, pwede kang tumingin sa legend at nandun na ang lahat ng impormasyon at babasahin mo na lang ito. Surprise, motherfucker! Ang sunod naman na kailangan tandaan ay ang scale. Ang scale ay sukat o lawak ng isang lugar na saklaw ng iyong mapa. Ang scale ay matatagpuan sa ibabang bahagi ng mapa. Sa paggamit ng scale, may tatlo kang dapat tandaan. Una, ang scale ratio o fraction. Sunod ang statement at scale bar. Dito muna tayo sa scale ratio. Ang scale ratio ay lawak ng lugar na nakaguhit na makikita mo sa iyong mapa. Halimbawa, pagmasdan ang dalawang larawan. Ang unang larawan ay mataas ang ratio at makikita ang kabuuan ng Pilipinas. Ngunit, hindi masyadong detalyado dahil Luzon, Visayas at Mindanao lang ang iyong makikita. Ang ikalawang imahe naman ay mababa ang ratio at Metro Manila lang ang iyong makikita. Ngunit mas detalyado dahil makikita mo ang iba't ibang lungsod na kabilang dito. Ibig sabihin, mas mataas ang ratio, mas malawak ang sakop ng iyong mapa. Ngunit hindi ito masyadong detalyado. Kapag mas mababa ang ratio, mas maliit ang sakop ng mapa. Ngunit, mas detalyado naman ito. Ginagawa mo! Oh, no, 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 no. Ang statement naman ay distance sa pagsukat ng mapa. Halimbawa, 4 cm ay equal sa 1 km kung ihahambing sa mapa. Ibig sabihin, kung susukatin mo ang distance from one point to another point at ito ay umabot ng 8 cm, ito ay equivalent to 2 km. At ang scale bar naman ay inilalarawan kung gaano kahaba ang meters o kilometers sa gamit mong mapa. Ang tatlong ito ang tinitingnan o batayan kapag scale ng mapa ang pinag-uusapan. Really, nigga? Ngayon, ituturo ko naman kung paano mag-work o ginagamit ang scale sa isang mapa. Sige. Walang problema. Ba't ako matatakot? Halimbawa, ito ang scale sa gamit mong mapa. Then, susukatin natin ang layo sa pagitan ng dalawang point na yan. Sa pagsukat ng distance, meron tayong dalawang batayan. Ang air distance at ground distance.
Ngayon, unahin muna natin ang air distance. From 1 point to second point, susukatin mo lang siya ng diretsyo. Let's say, umabot siya ng 12 centimeters. Then, tingnan mo yung statement ng mapa. Ang statement ay nagsasabing 4 centimeters ay equal to 1 kilometer. Ibig sabihin, ikaw ay nakakuha ng 12 centimeters divide to 4 is equal to 3. Sabihin, ang air distance mo ay 3 kilometers. Okay? Pero, effective lang yan kung diretso ang daan at kung lilipad ka. So, kung naglalakad ka lang, gagamit tayo ng ground distance. So, kung naglalakad ka lang o mayroon kang isang sasakyan at dadaan ka sa kalsada o daanan na pakaruba, ganito ang kailangan mong gawin. Halimbawa, ito ang daan na iyong tataakin. Ngayon, paano mo ito susukatin? Gamit ang piraso ng papel, susukatin mo ang daanan sa aspetong ito. Kinakailangan na may tanda sa panukat mong papel. At kapag tapos mo na itong sukatin, ang panukat mong papel ay sukatin gamit ang centimeters. Pwede kang gumamit ng ruler o kahit anong panukat na meron ka. At kung wala naman, pwede mong gamitin ang bar scale sa ibaba. Itatapat mo lang ang panukat mong papel sa bar scale at malalaman mo na ang distance ito. Para sa huling bahagi na kailangan mong matutunan sa paggamit ng mapa ay orienting a map o sa Tagalog ay iayon o iayos ang mapa sa tamang direksyon. Ngayon, paano natin gagawin yun? Una, dapat mayroon kang kompas at mapa. Dahil gagamitin natin ang kompas upang malaman natin ang direksyon ng magnetic north. At kung wala ka namang kompas, mayroong iba't ibang ways o paraan para malaman ang direksyon ng north. Ito ay mapapanood sa iba pa nating pag-aaral. Sa ngayon, dito muna tayo sa paggamit ng kompas. Kailangan natin gawin ay ipatong ang kompas sa mapa na naka-align ang center nito sa patayong grid lines sa mapa. Then, sundan ang red arrow ng kompas sa pamamagitan ng pag-rotate sa mapa. At kapag naka-align at nagtugma na ang grid lines at ang compass arrow, congrats! Your map is already oriented. Paano masabi? Dahil ang itaas na bahagi ng iyong mapa ay direksyon papuntang north o hilaga. Ang ibang bahagi naman nito ay direksyon papuntang south o timog. Ang kanang bahagi naman nito ay papuntang east o silangan. At ang kaliwang bahagi naman ay papuntang west o kanluran. Sa ganitong paraan, mas mapapadali na matukoy mo ang location na gusto mong puntahan. At sa pagtukoy ng location, yan ay iyong matututunan sa ating next video na land navigation skills. At kung nagustuhan mo ang ating video, please like and share this video para makatulong pa ito sa iba, lalo na sa mga ROTC cadets, gustong magsundalo, pulis, o sa mga mountaineers, at marami pang iba. Nagsisuyo ako na suportahan niyo po ang aking channel by clicking that subscribe button and notification bell button para updated ka for my next video. Salamat sa inyong panonood. God bless you all.